Magandang hapon at magandang araw po sa ibang lugar at magandang gabi naman sa atin. Okay? So, nasa lesson 8 na po tayo ng ating Empowering Forerunners. At bago tayo magsimula, let us all pray. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Ikaw ang kumilos sa aming buhay. Pagpalain mo kami at ma-retain sa memory namin yung aming pag-aaralan. Lord, in the name of Jesus, take over. Alisin mo lahat ng mga hindrances sa buhay namin. Alisin mo yung spirit of stupor o katigasan ng ulo upang hindi mag-penetrate sa puso namin at sa aming brain yung aming pag-aaralan. Lord, magrema ang iyong salita at hinihiling ko po sa pangalan ni Jesus, ikaw ang kumausap sa bawat isa. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so yung atin pong topic again is lesson 8 na ng Empowering Forerunners, and we are now discussing the strength of obedience. Ano nga ba ang binibigay ng obedience or pag-u-obey sa Lord, no? So, buksan na po natin ang ating key verse. At ito po ay mababasa natin sa 1 Samuel chapter 15 verse 22. But Samuel replied, "Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams." At sa Tagalog po, ano ba yung Tagalog ko dito? Sige, mamaya natin babasahin yung Tagalog nito. So, for our introduction, have you ever done something good? May ginawa ka na bang kabutihan, but realize later it wasn't what was asked of you? May ginawa kang kabutihan, pero mali pa rin yung iyong nagawa. Kasi, yes, ginawa mo nga ng base sa iyong pananaw na mabuti yon, no? Pero, hindi mo ito ginawa ayon sa instruction. Parang sa exam, no? Ang sabi sa exam ay ikesan ang tamang sagot. Pero ang inilagay mo, check. Ang sabi, X para sa tamang sagot. Pero ang inilagay mo, check. Kaya tuloy, mali pa rin. Although tama yung sagot mo, pero dahil sabi sa instruction, lagyan ng X ang tamang sagot. So mali ka pa rin kahit na tama yung sagot mo. So many times we substitute activity for obedience, but God values obedience more than performance. Ano po ang sabi dito sa ating pinag-aaralan? Sa maraming pagkakataon, sinasubstitute natin yung performance na ginagawa natin sa Lord, yung pagsaserve natin, no? Parang ganito po yan, umaawit tayo sa harapan. Pero yung pag-awit natin, parang napipilitan na lang, no? Umaattend tayo ng Bible study, good. Tama? Dumadalo tayo ng Bible study. Pero, saan ang obedience doon? Kapag isinapuso mo at isinagawa ang salita ng Diyos. Madaling sabihin nag-obey kasi nandoon ka, present ka sa activity. Pero, gaano ka sumusunod doon sa salita ng Diyos na ibinigay niya sa iyo? Tama po ba ako, mga kapatid? Madaling sabihin na nag-obey tayo. Pero kapag pride na ang natapakan, nawawala na tayo sa eksena ng pagsaserve natin sa Lord. At, naghahanap pa tayo ng kakampi. Tama po ba ako? Diba? Madaling sabihin na, Lord, mahal kita. Pero paano kung nasa disciplinary action ka na? Paano kung ikaw ay kinokorek na? Paano kung ikaw ay nire-rebuke na? Susunod ka pa kaya? Dadalo ka pa kaya ng gawain? Sana, no? So, ano sabi dito? But God values obedience more than performance. Yes, marunong tayong mag-obey. At lagi natin sinasabi yan, Lord, sumusunod naman ako sa iyo. Pero, yung 10% tithes, hindi mo maibigay. 1% lang ang binibigay mo. 2% lang binibigay mo. Pero hindi na natin ano yan, no? Kasi mahabang usapin yung patungkol sa tithes and offering. When it comes to 10% talaga na dapat binibigay. Kasi marami na nagtuturo ngayon, okay na rin kahit na hindi 10% tithes. Sa susunod natin pag-aaralan yan. Okay? Wag muna ngayon. Now, sabi mo dito, God values obedience more than performance. Ang gusto ng Diyos, yung totoong obedience. Nakinig na salita ng Diyos, pero ginawa din ito. Hindi yung nakinig na salita ng Diyos, and then after ng ating gawain, wala na din. Wala pong saysay yung ganoong klase ng pagsaserve sa Lord. So obedience may not always be easy, but it always brings strength, blessing, and favor. So sabi dito, hindi ganun kadali ang sumunod
Pero, nagbibigay ito ng strength, ng blessing, and favor. So, pag-usapan po natin yan. Puntahan natin ang first topic natin or first pointer natin. Obedience is greater than sacrifice. And ang ating pong key verse ay yung binasa natin kanina. Yung 1 Samuel chapter 15 verse 22. At first, King Saul obeyed God. Nung una, sumusunod si King Saul kay Lord. Ano man ang instruction ni Lord, sinusunod niya. Pag sinabi ng Lord, pumunta kayo sa west, doon kayo makipag-battle, sinusunod nila yon. Pupunta sila sa west at hindi sa east. Pero, kalaunan, but latter of his leadership, he failed to obey God after he won series of battles. After na nag-success siya, after na gumanda yung kanyang gawa, no? Nag-failed siya kalaunan sa pag-obey sa Lord. He became arrogant and full of pride. Ito minsan ang nakakatakot sa leadership at sa mga naatasan sa trabaho or pagsiserve sa Lord, naatasan ng mga assignment. Una, yes, sunod tayo na sunod, no? Pasa tayo ng pasa ng worship song, pasa tayo ng pasa ng prayer, pasa tayo ng pasa ng mga devotional verses, etc., etc. Hanggang sa unti-unti, hindi mo na namamalayan. Unti-unti, nababawasan na yon. Sa loob ng isang linggo, thrice ka na lang. Sa susunod ng mga succeeding months, 2 beses ka na lang mag-send ng Bible verse. Hanggang sa dumating sa punto, wala ka nang sinisend na Bible verse. Same thing. Doon sa mga naatasan natin na mag-pray. Unang buwan, sumunod na buwan, 3 buwan, yes, tuloy-tuloy. Pero how about kapag dumaan ka na sa sitwasyon ng matindi? Magbibigay ka pa kaya? Halimbawa, may na-hospital sa inyo, no? At kinakailangan ng presence mo. Magbibigay ka pa kaya ng Bible verse? Magbibigay ka pa kaya ng prayer? Magbibigay ka pa kaya ng worship songs doon sa GC natin? Kasi ang sabi dito, si Saul, nung una, okay, sumusunod. Pero kalaunan, lalo na, nung nananalo na siya sa battle, ang dami niya nang na-accumulate ng mga properties at nagsimula na maging popular. No? Inaawit na yung kanyang kagalingan ng mga bata. At doon na nagsimula yung kanyang arrogant and pride. He was overwhelmed of popularity and he thought he can do things the way he wishes. At nag-umpisa na si Haring Saul na gawin ang mga bagay ayon sa kanyang nais at hindi na sa nais ng Panginoon. Ito ang danger kapag ang isang ministry nagsasucess na. Ang leader, hindi na marunong mag-inquire sa Lord. Kung ano yung nasa isip niya, ano yung nais niyang gawin, yun na ang pinapatupad niya. Alam niyo mga kapatid, ako po, sa aking buhay, I always pray to God. I always pray, Lord, anong gagawin ko sa taong ito? Lord, paano ko siya kakausapin? Lord, and even yung aking isusuot na damit, magtatanong ako sa Panginoon. At syempre, parang sa tingin ko naman, maganda yung pananamit ko. Pero pag once na tinanong ko na ang asawa ko or mga anak ko, at sinabi nila, Mama, hindi maganda. Nagpapalit ako. Kasi sometimes, si Lord, gumagamit siya ng tao para i-rebuke tayo. Para ituwid tayo doon sa mga maling ginagawa natin. At kapag hindi tayo sensitive, no, and even yung sitwasyon na nangyayari sa buhay natin, bakit nagiging unblessed tayo, that is also correction and direction of God. Tinutuwid ka niya, tinutungo ka niya doon sa magandang buhay. Kaya sometimes, nagkakaroon ng mga aberya sa buhay mo. Kasi ayaw niya na dumating ka sa punto ng buhay mo na aawayin mo siya. Kahit na ikaw naman talaga ang gumawa ng mali. Or tayo ang gumawa ng mali. So, anong sabi dito? He was overwhelmed of popularity and he thought he can do things the way he wishes. He forgot that his achievements came from God. Ito ang nalilimutan madalas ng mga leader. Yung ina-acknowledge na nila na dahil sa kanila, kaya nag-succeed ang isang ministry. Sometimes, maririnig mo ito sa puso nila. Ano yung sasabihin nila? Pag nawala ako dyan, ewan ko lang kung sino ang magte-take over. Ewan ko lang kung papakinggan kayo. Ewan ko lang kung meron pang susunod sa inyo. Pero alam nyo, sa 27 years kong paglilingkod, marami nang nag-test ng ganyan sa akin. But still, nandito pa rin ako nakatayo. Wala na yung ibang leader. Wala na yung ibang pastor na nagsasabi sa akin na ewan ko lang
Wala na yung ibang leaders ng simbahan, especially yung mga tithers na malalaki, nawala na sila. No? Kasi naging mayabang. Yung akala nila sila ang masusunod sa church. Hindi po. Ang nasusunod lagi dapat ang panukala at plano ng Diyos. Nagsialisan. Pero hanggang ngayon, nakatayo pa din kami ng asawa ko as leaders. Hindi namin tinignan yung kalakihan ng tithes nila. Supposed to be, pwede kaming matakot doon. Kasi paano na kami mabubuhay. Pero nung sinabi sa akin ng Lord, stand in your faith. Hindi sila ang nagpapaunlad ng isang church. Hindi ang mga mayayabang na taong iyan. Kundi sino ang nagpapaunlad ng church? Ang Diyos. Kaya kahit na mawala sa church, yung mga mayayabang na mga miyembro, na sinasabi nilang, ewan ko lang kung sino pa, kung talagang lalago pa kayo. Kahit mawala yung mga yan, hanggat si Lord hindi nawawala sa loob ng church, asahan niyo po, lalago at lalago ang church. Baka nga, lumago pa ang church pagka nawala sila ng mga mayayabang na miyembro. Amen? Kasi for my 27 years, marami nang sumubok ng ganyan. At wala ding nangyari sa kanila. Naging unblessed lang yung life nila. Yung mga anak nila, maagang nagsipag-asawa. Hindi pa nakatapos ng mga kamukat-mukat mo, malalaman mo mga buntis or nakabuntis. Wala nangyari sa buhay nila, naghirap lang din. Maliban na lang doon sa iba na nagrepent na pumunta dito sa church at nanghingi ng sorry. Kasi na-realize nila na habang hindi sila nakakahingi ng sorry sa akin, hindi sila ibibless ng Lord. Dumating po kami sa punto ng mga ganon. No? So, kaya hindi po ako takot na mawalan ng mga mayayabang na membro. Na yun, nagsasabi na malalaki sila mag-tithes pag oras na nawala sila, ewan ko lang. Di tanong natin sa Lord. Diba? Ako hindi ako takot. Kasi more on nagtitiwala ako sa Lord. Amen? Okay, now, let's move forward. Basahin po natin ang 1 Samuel chapter 15 verse 22. Ito yung key verse natin. As the Lord delights greatly in burnt offerings and sacrifices, as to obeying the voice of the Lord, behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. In Tagalog, sinabi ni Samuel, kanino? Kay Haring Saul, of course. Akala mo ba higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa kanya? Tanong po ito ng isang propeta na nagbigay ng instruksyon kay Haring Saul kung anong dapat gawin sa mga Amalekita na kanilang kakalabanin. Dapat patayin yung hari, patayin ang anumang lahat ng meron doon sa lugar na yon, including mga hayop, mga properties sunugin, pero hindi ginawa ni Saul yun. Tinira niya yung hari. Tinira niya rin yung mga best na mga rams, no? Yung mga matatabang guya. Tinira niya yon. At yung mga ibang mga alahas na mapapakinabangan. Kaya ang sabi ni Prophet Samuel, kasi inutusan ng Lord si Samuel Samuel, sabihan mo si Saul. Si Lord naman kasi hindi yan direktang kakausap doon sa leader. Ang unang-unang direktang kakausapin yan is yung mga prophet. Pero sa panahon natin ngayon, yes, may prophet pa rin na kinakausap ang Lord. Pero leader na po ng simbahan ang kinakausap. So, ang Lord, kakausapin si Pastora Eva. Pastora Eva kakausapin ang mga leader. Ang mga leader kakausapin ang mga miyembro. Pero dapat, kung ano yung in-instruct ng Lord sa akin, buong-buo ko dapat i-instruct sa mga leaders. Para na sa ganun, buong-buo din nilang ma-instruct doon sa mga miyembro. Pero pag nagkamali ng pagpasa ng instruction, ang mga leaders na sinabihan ko, mamamali na rin ang interpretation ng mga miyembro. Kaya nga, anong sabi ni Prophet Samuel? Akala mo ba higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at haing kaysa sa pagsunod sa kanya? Akala natin na o-overwhelm or napiplease ang Lord sa pagsiserve natin? Hindi po. Yes, natutuwa siya na nagsiserve tayo, pero hindi doon nag-i-stop ang Lord. Mas higit na tinitignan ng Diyos ang pusong marunong sumunod. Yung hindi nagre-retaliate kapag kinukorek at nire-rebuke. Isang puso na marunong magpakumbaba sa harapan ng Diyos. At ano ang sabi pa, nakasunod ni Prophet Samuel, mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa sa paghahandog. At ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Anong sabi ng Lord? Ang paghahandog, hindi yan. Pero ang pinaka-best ay yung pagsunod mo at pakikinig mo.
Yes, nasa loob ka nga ng Bible study. Ito ha, napapansin ko to ha. Yung mga late lumabas sa Messenger, late lumabas sa Gmeet, late lumabas sa Zoom, sila yung hindi talaga nakikinig. Hindi nila alam tapos na ang gawain. Kasi bakit? Wala naman talaga doon sa pakikinig. Marami po ako nakikita niyan. Late lumabas. Pag sinabi ko pong labas na, lumabas na po kayo agad. Kasi alam ko po kung sino ang nakikinig at sino ang hindi. Meron namang iba, hindi pa nga tapos ang gawain, lumalabas na. Pagkatapos mag-play ng video, lumalabas na po kaagad ng Gmeet. Hindi pa nga tayo nag-closing prayer, hindi pa nga ako nagsalita ng closing testimony, closing remarks ko. Lumalabas na kaagad. No? So, ibig sabihin yan yung mga taong disobedient. Bakit? Malay mo, meron pa palang extra message ang Lord nung time na yon. Ba't lumabas ka kaagad? Hindi pa nga sineselyuhan ng dugo ni Kristo yung pinakinggan mo kasi wala pang closing prayer, lumabas ka na agad. So, sa tingin mo ba nalugod ang Diyos doon sa pagdalo mo? Hindi pa din. Kasi yung kabuuan ng programa hindi natapos. Walang pagsiselyo ng dugo ni Kristo kasi wala pang closing prayer. Amen? Ganon din naman sa mga late lumabas. Ibig sabihin, hindi nakikinig. Natapos na yung gawain. Ang sabi ng Lord, makinig at sumunod. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Mamaya, bibigyan ko kayo ng mga illustration. So, King Saul thought offering sacrifices would please God. But partial obedience is still disobedience. Partial. When we say partial, may sinunod ka, pero pinili mo lang. Partial ang tawag natin doon. Hindi buo. Kasi ang pagsunod ay buo dapat. Step by step, kung ang instruction ay 1 to 10, dapat 1 to 10 nagawa. Nagawa ng tama. Hindi lang ginawa, kundi ginawa ng tama. Amen po ba? So God doesn't just want our offerings, He wants our hearts surrendered to His will. At first, Saul responded with leadership obedience, but failed to maintain and being consistent. Ito yung pinakamahirap sa lahat eh. Yung sinasabi ko kanina. Mahirap, sa umpisa ka lang, nag-o-obey sa Lord. Pero paano kung tumagal na yung panahon? Everyday pa rin kaya magsisend ka ng prayer? Everyday pa rin kaya magsisend ka ng worship? Everyday kaya magpa-follow up ka pa rin bilang pastor, magpa-follow up ka pa rin ng membro? Tsatsagaan mo pa rin kaya yung mga membro kapag nakikita mong ayaw na sumunod sa'yo? No? Mag-o-offering ka pa rin kaya? Lalo na ngayon, mataas na ang gasolina at diesel. Magbibigay ka pa rin kaya sa Lord? Or, mag-iisip ka ng, bakit ako magbibigay? Diba? O nga naman, bakit ka nga naman ba magbibigay? Magbibigay ka kasi unang nagbigay ang Diyos sa'yo ng pagpapala. Nakakakain ka. Nakakatulog ka ng mahimbing. Wala ka masyadong sakit. Kung magkasakit ka man, hindi ka gumagastos ng malaki sa ospital. Yan ang mga biyayang binigay sa iyo ng Diyos. Nakakapag-aral ang anak mo, nababayaran ng kuryente, nababayaran ng tubig, nababayaran ng internet. Ang daming biyaya na ibinigay sa iyo ng Diyos. Tapos pagkasahod mo, hihigpitan mo na at hindi mo ibibigay sa Panginoon kung ano yung dapat na ibigay mo para sa Kanya. Tama po ba ako? Madaling sabihin nag-o-obey tayo, pero partially lang. Kung ano lang yung gusto nating i-obey. Pero kapag mahirap nang sundin ang isang instruction, ayaw na nating sumunod. Especially po sa pagbibigay. Madami na ako nakitang ganyan ng mga membro. Hindi makasunod pagdating sa pagbibigay. Next. Okay, usod ko lang. So, in John chapter 14, verse 15, if you love me, keep my commandments. Kung mahal mo ako, keep. When you say keep, talagang akapin mo, i-embrace mo. Sa English nga. No? Huwag mong hayaang mawala sa iyo yung instruction ng Lord. Yung mga mensaheng naririnig mo, dapat consistently sinusunod mo ito. Hindi lamang partial obedience, kundi full obedience. Cain and Abel both offered sacrifices, but only Abel's was accepted because it came from a heart of obedience. Bakit mas sinunod bakit mas na-please ang Lord doon sa offering ni Abel? Kasi po, sinunod ng Diyos kung ano ang dapat na i-offer. Si Cain kasi ang in-offer, yung kanyang mga ani.
na supposed to be dapat pagpatay ng hayop. Yun ang instruction ng Lord eh. Magmula kay Adam and Eve, sabi ng Lord, para tanggapin ko ang inyong sin offering, magpatay kayo ng hayop. Pero hindi sumunod si Cain. Sabi niya, best naman itong in-offer ko ah. Best sa aking sariling pananaw. Kasi unang ani. Best nga naman yun. Unang ani ng kanyang pinagtrabahuan eh. 'Di ba? Kaya lang, ang hinihingi lang ng Diyos is 10% at out of those animals na meron ka. Kaya lang, hindi nasunod ni Cain yun. Gumawa siya ng sarili niyang hakbang na akala niya, iyon nga ang makatuwiran. At hindi lang yun, nag-offering siya, pero ang motibo niya, para siya ang mabigyan ng honor ng Lord at hindi si Abel. Nakita po niyo po yun? Nagsiserve, pero kompetisyon ang habol, ang motibo. Kailangan kami, mahusay din kami. Kailangan marami din kami. Kaya, di ba? Alam niyo mga kapatid, nakakalungkot po yung ganyan sitwasyon sa loob ng church. Yung kompetisyon ang nangyayari. Hindi po tayo nagkukumpit sa isa't isa. Yes, minsan nasasabi ko na sana marami din ang dumadalo sa inyong mga GC. Kagaya ng kay Pastor Russell, kagaya ng kay Pastora Melissa. That is a form of encouragement and not to compete each one of you. Hindi para sabihin sa inyo, magkumpetensya kayo. Hindi. Kundi para i-encourage kayo na next time around, sana yung GC nyo, mapalago din ninyo. Kasi, ang Lord naghahanap ng accounting. Hinahanap niya po yung ating mga paglago. Amen? Now, ano po ang sabi dito? Jesus was more pleased with Mary than what Martha can offer to him. Noong dumalaw si Jesus sa bahay nila Lazarus, nila Martha at ni Magdalena, magkakapatid tong tatlong to. At nadatnan ni Jesus Christ doon si Mary at si Martha. Si Mary Magdalene at si Martha. Nung makita ni Martha si Jesus Christ, takbo siya agad doon sa kusina. Aligagang nag-prepare ng mga pagkain na ihahain kay Jesus Christ. Pero si Mary Magdalene, anong ginawa niya? Pag upo ni Jesus Christ, naupo din siya sa tabi ni Jesus Christ. Kasi bakit? Ano nga sabi? Doon sa ating binasa, ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Mas gusto ng Diyos na nakikinig po tayo kagaya ni Mary Magdalene kaysa sa maging busy tayo kagaya ni Martha para i-offer sa Panginoon. Hindi kailangan na masyadong busy sa Lord eh. No? Kaya nga 'di ba? Ang inatang ko lang sa mga leaders ninyo, sa mga pastors ninyo, ano lang? Mag-follow up lang ng membro. Bigyan lang ng assignment ang mga membro upang laging aktibo ang GC sa pag-aaral ng salita ng Lord, pag-worship at pananalangin. Yun lang po ang gagawin ng mga pastors ninyo sa inyong mga GC. Hindi na sila ang mag-aaral ng salita ng Lord kasi ako na yon. Hindi na sila ang gagawa ng mga lesson plan, pagpaplano kung paano palalaguin ang iglesia, paano magkakaroon ng activities sa loob ng church. Hindi na sila yon. Ngayon, hindi na sila ganun ka-busy. And even yung pag-edit ng video, hindi na rin sila yon. Ano na lang, i-busy na lang nila yung sarili nila sa pagpa-follow up sa member at pagbibigay ng assignment. Kung maatasan man sila na mag-share ng sermon, yun lang ang gagawin nila. But sad to say, may iba na pastor nagbibigay sa akin, sermon topic na nga, naka-audio pa, na hirap akong alisin sa messenger yung audio. Dahil ire-record ko po yun sa isang cellphone. Ang instruction ko, gawin ninyong video para hindi na ako mag-extract ng audio at gagawin pang video. Pero hindi po nakikinig talaga. Mas sinisigi ang kanyang sarili. Amen? So, ano sabi ng Lord? Makinig sa instruction. Makinig sa kanyang salita. More than yung ginagawa mong pagsiserve. Kasi once na nakinig ka sa instruction ng Lord, magagawa mo kung ano ang tamang pagsiserve.
Hanggat hindi ka nakikinig ng tama, hindi mo nakuha yung tamang instruction ng Lord, kagaya ni Mary Magdalene, matutulad ka lang kay Martha na busy-busy, pero naging walang kabuluhan yung kanyang inoffer na service sa Lord. Don't offer God what you think He wants. Give Him what He asks for. Amen? True strength in the believer's life flows from submission to God's will. Now, let's go to pointers number 2. Obedience position us for divine favor. Sabi dito, when God asks you to step of faith, say yes, even when you don't understand the full picture. Because when you obey, favor and blessing comes along your way. Amen? Gusto mo talagang mapagpala? Gusto mong ma-please ang Lord sa'yo? Make a step to obey God. Always say yes. When we obey, we open the door for God's blessing to flow freely in our lives. And that is true. Etong buhay Kristiyano ko na ito, for how many years na? Siguro nasa 40 years na. 14 years old ako nakakilala sa Lord. 14, tapos nag-backslide ako at the age of 19. 14, 19, 5 years, no? Na nakakilala ako sa Lord. 5 years and then backslider ako hanggang age of 27 years old. At saka na lang ako bumalik nung ako po ay mag-28 years old. Ang haba ng panahon na nawala ako sa Panginoon. 19 years old up to 27. So that means 6 years na nawala ako sa Lord. Pero ibinalik niya uli ako sa ministry ng paglilingkod. So, ano po ang sabi dito? Psalm 128 verse 1 to 2. Blessed is everyone who fears the Lord. Pagpalain ang taong may takot sa Diyos, who walks in His way, lumalakad sa kanyang katuwiran. You shall eat the fruit of the labor of your hands. You shall be blessed and it shall be well with you. Ang sumusunod sa Lord, ang tumutungo doon sa daraanan na inilatag ng Panginoon, ay ano daw po? Makakakain siya ng masagana base sa kanyang ginawang base sa kanyang ginawang paglilingkod, base sa kanyang ginawang pagtatrabaho. So ang Lord, dumidepende siya sa kung gaano tayo ka-faithful doon sa ating ginagawa. Hindi siya nakadepende kung gaano karami ang iyong ginawa. Nakadepende siya kung paano mo ito ginawa. Kung nakasunod ka nga ba sa Kanya habang ikaw ay nagsiserve sa Kanya. Amen? Mahirap ba o madaling sumunod sa Lord? Mahirap kapag hindi willing ang puso. Pero madali kapag willing ang puso. Amen po. Now, every command of God carries a promise. Obedience activates it. So ano sabi dito? Yung promise ng Lord, na-activate lang ito kapag meron tayong pagsunod. Pero hanggat hindi tayong marunong sumunod sa Panginoon, yung favor and blessing, hindi yan mangyayari sa buhay natin. Kasi parang sumusunod lang tayo out of pagsunod sa leader, sumusunod tayo dahil natatakot tayong ma-call out ng mga pastors natin, no? Natatakot tayo na baka dumating sa punto mapanish tayo. Hindi po ganoon. Sumusunod tayo dahil willing yung heart natin sumunod. Magkaiba po yun eh. Kasi kahit na ang dami mong naka-accomplish sa pagsiserve mo sa Lord, pero hindi ka naman marunong sumunod sa instruction ng Lord, wala pa rin. Isaiah chapter 1 verse 19, if you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Ano po ang sabi ng Isaiah chapter 1 verse 19 in Tagalog? Kapag willing, kapag nanais ang puso natin or ginugusto ng puso natin na sumunod, ano sabi diyan? Tayo ay makakaasang makukuha natin yung lahat ng mga gagandang bagay sa isang lugar. Saang lugar ka ngayon? Gusto mo ng promotion sa trabaho? Therefore, sumunod ka sa instruction ng Lord. Makinig ka sa mensahe ng Panginoon. Gusto mo mabless ang ministry na meron kang hawak? Therefore, sumunod ka sa Panginoon. Madaling sabihin, love mo si God. Pero, ang instruction ng Lord, Pastora Eva, sabihin mo yung mga pastors mo na dapat everyday merong gawain sa loob ng GC nila.
Ano yung gawain natin? Daily devotion. Kaya, sabihan mo ang mga pastors mo, mag-assign sila ng kung sino ang magbibigay ng daily Bible verse with devotion, sino ang magbibigay ng panalangin, sino ang magbibigay ng awit, ng songs. Pero ang tanong, sino ang mag-create ng evangelism program? Sino ang magli-lead sa youth? Ang tanong, nasaan kaya yung mga yon na na-assign? Amen? Pasensya na po ha kung merong kasamang correction. Pero hindi tayo lalago hanggat walang correction. Hindi tayo lalago hanggat hindi natin sinusubukan na ituwid ang lahat ng kalikuan. So last, number 3, obedience requires trust even when it doesn't make sense. In Proverbs chapter 3, verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Sabi ni Jesus Christ, doon sa mga hindi pa disipulo nung time na yun, mangingisda pa lang sila. Sabi ni Jesus Christ kay James, John, and Peter, may huli ba kayo? Ang sagot ng tatlo, wala nga po. Magdamag na kami. Pero wala pa rin kaming huli. Kami po ay aahon na. Dahil wala po talaga. Kaya ano sabi ni Jesus Christ? Ibaling nyo sa kaliwa, ay sa kanan, yung inyong mga net. Ang hindi ko maintindihan nung time na yon, sa kaliwa ba talaga laging nagtatapon ng net ang mga mangingisda? Siguro, no? Kasi kung ang bangka pa ganyan, ganun nga naman talaga sila magtapon. Pakaliwa, lagi. Pero ano sabi ni Jesus Christ? Try nyo sa kanan naman. At makakahuli kayo. Ano sabi nila? Magdamag na po kami dito pero dahil sa sinabi nyo, sige, gagawin namin. So, itinapon nila sa kanan. No? At pagtapon nila sa kanan, mahirap kasi kung ikaw ay right hand, no? Ito ang strength mo Kaya pagka nagtapon ka, dahil kanan ang gagamitin mo, pakaliwa talaga ang hagis mo. Tama? Kasi ito ang strength mo Pagka naghagis ka ng pakaliwa, marami kang makukuha kasi ito ang strength mo Pero pag ginamit mo itong kaliwa, malamang-lamang, konti lang yung mahahagisan mo. Hindi ganun kalawak. Pero, sinubukan nilang maghagis sa kanan. And after nilang maghagis, ilang minuto lang, nakahuli sila ng napakaraming malalaking isda. Malalaki lang po ang binilang. Kasi yung mga maliliit, malamang ibabalik nila. Or hindi man. Pero ang sinabi kasi sa Bible, yung bilang ng marami na yon ay galing lang sa mga malalaking isda. Naranasan nila yung miracle ng Lord, yung blessing ng Lord, dahil nag-obey sila sa tamang instruction ng Lord. Sabi ng Lord, ihagis nyo pakanan. Bagamat alam nila, buong magdamag walang huli, at alam nila, walang strength ang kanilang kaliwa, kasi lahat sila siguro kanan. But still, nag-obey sila. Hindi nila maintindihan yung sitwasyon na yon. Ano ba tong taong to? Bigay ng instruction sa amin. Mangingisda din ba siya? Actually, kung titignan nila yung pananamit ni Jesus Christ, that time, malamang-lamang iisipin nila, ay hindi ito mangingisda kasi iba ang kasuotan. Pero, nagtiwala pa rin sila. Many times, obedience doesn't align with logic. Noah built an ark before it ever rained. Si Noah po, sumunod din siya sa Lord. Kahit alam niyang unlogical yung sinasabi ng God sa kanya. Never pa nila na-experience on land. Yung pa kayang pagbaha. Diba? Peter cast his net against after catching nothing all night. Both obey and saw miracles. Faith-filled obedience brings supernatural result. When you can trace God's hand, trust His heart. Ano sabi po dyan? Supernatural results ang nag-aantay sa willing mag-obey. Hindi lamang po ito natural na resulta. Ano dyan? Supernatural. Talagang sobra-sobra. Nag-uumapaw na pagpapala ang marireceive mo. Once, matuto kang mag-obey at magtiwala sa Diyos. In our conclusion and application, obedience is not weakness. Yung sumunod ka sa leader mo, na binigyan ng instruction ng Lord, na simple lang naman din yung pinagagawa, no? Ay hindi po kalugihan na sundin siya. Wala pong lugi kung sumunod po kayo kay Pastora Eva. Wala pong lugi doon. Dahil
27 years na ang aking paglilingkod. Mas susundin niyo ba yung kailan lang nag-start sa kanyang paglilingkod kaysa sa matagal na naglingkod na subok na talaga na marami ng pinagdaanan? Hindi po kalugihan na sumunod. Bagamat unlogical sa inyo ang isang bagay. Bagamat parang sa tingin ninyo imposibleng mangyari. Alam nyo, dati, no? Meeting kami. Sabi ko, magmula ngayon, hindi na po tayo online sa page. Online na po tayo via Messenger, via Gmeet, via Zoom. Nung una, walang gustong sumunod. Imposible, pastora eh. Doon na nga lang sa page natin, wala nga pumupunta halos. Wala nga nagre-reply. Ang sabi ko, sumunod lang kayo. Kasi yun yung instruction ng Lord sa akin eh. Hindi natin makikita yung totoong pagpapala ng Diyos kung hindi natin gagamitin talaga yung platform ng Messenger, ng Gmeet at ng Zoom. Tingnan nyo, nung una, parang ano sila. Sabi ko na, pastora wala talagang dadalo eh. Kasi ilan lang kami, 6, 8, pinakamarami na ang 10. Sabi ko na sa inyo, pastora gumanan na sila. Wala talagang susunod, pastora Pero alam nyo, never akong nag-doubt sa instruction ng Lord. Hindi. Ang sabi ng Lord sa akin, kinakailangan mag-stand din kayo ng faith ninyo na meron tayong magiging magandang gawain kapag inumpisahan na ang Gmeet, ang Messenger, at ang Zoom. Anong ginawa nila? Nagtuloy-tuloy kami hanggang sa, ayun na, dumami. Doon sa mga hindi nag-doubt, dumami talaga. At umapaw yung blessing, dumami. Pero doon sa mga nag-doubt at hindi na talaga sumunod at nag-iba na siya ng direksyon, naging unblessed life. Naging unblessed ang ministry. When we obey, we align with God's power, provision, and plan kapag marunong tayong sumunod. Tandaan niyo po, hindi direktang kinausap ng Diyos si Haring Saul. Pinadaan niya ito kay Prophet Samuel. Same thing sa church. Hindi ito ipapadaan kaagad-agad, lalo na sa mga bagong mga pastor. Ipapadaan ito doon sa tiyak at bihasa na alam na, at faithful sa Lord. Doon padadaanin ng Diyos ang kanyang instruction. Ngayon, kung hindi tayo marunong sumunod doon sa taong gagamitin ng Diyos, mawawalan silbi yung paglilingkod natin. God doesn't need perfect people. He desires obedient hearts. Your greatest breakthrough may be on the other side of a simple act of obedience and not how great you perform. Always remember, the enemy of obedience is the pride of this world. Kapag naging mayabang na tayo, konti pa lang yung na-achieve natin, ang yabang na natin. Hindi pa nga malaki no? Ang yabang na natin. Alam niyo mga kapatid, number 1 enemy ng obedience ay yung pride. Walang mangyayari sa buhay mo. O sa buhay ko, kung mananatili tayo ma-pride. Always listen to God. Always obey God. Always do exactly what God's instruction is. Fully obedience po ang kailangan ng Lord. Hindi partial obedience. Amen po ba? Okay, so that is for tonight. And let me just